Again, ang media, social media and mainstream media, hanap buhay. Kaya maraming yumayaman dito because nagpapabayad. Maliban doon sa kanilang mga reports, nagpapabayad pa sila. Kasi ito talagang takbo eh. Kasi nasubukan ko na eh. Ako nga, vloggers, mayroon pa maghihingi sa akin eh. Ako nga naghanap ng budget rin eh. Tapos ako hihingi ng mga, hindi ko malaman siya kung mystery media or social media. Sir, pinasikat ko yung kan mo, vlog ko, ganun. Hindi ko, sabi ko salamat. Yung pala, mayroon palang ibig sabihin. So, i-classified natin ang mga nataga media, social media man or mystery media. Pero almost ang mga taga mystery media talagang mga bayad yan. So social media, maaaring almost rin siguro, no? Bibihira lang talaga yung ang layunin ay para sa bayan. Ano, bibihira. Kasi nga, kaya pinasok nila ito because hanap buhay. Pero wag niyo ako i-classify diyan mga kaibigan. Ang gusto ko lang makarating sa inyo ang mga nangyayari at ang aking opinion bilang isang militar, bilang isang retired militar na may karanasan sa kalagayan ng ating bansa. So, ito yung gusto kong iparating sa inyo. Okay, balik tayo sa sinasabi ni General Magalong na isa kong hinahangaan siya because mula pa nung masasapano case ay naging neutral ang kanyang decision. Talagang kung sino ang tatamaan. Sana naman yung ICI, ganoon din sana, no? Kaya nga pinalid nila si General Magalong doon sa ICI, pero siya ay nag-withdraw because hindi niya nagugustuhan. Pangalawa, kulang sa suporta. Ano ba yon? Is national government o national leadership, pero hindi binibigyan ng pundo. Bakit? Pera na nga ninakaw dyan, ayaw pa punduan. So, ang ibig sabihin nun, kunwari ang investigation. So, bahala na kayo mag-magic. Kasi ang katotohanan, lalabas kung bibigyan nila ng sapat na budget. So, klaro ito ha, mga pro-administration, ano? Na dati kong kasama sa administration, miwalay ako kasi hindi naman ako manhid, bulag, BP at bingi. So, ayaw kong magpagamit sa kalukuhan ng isang politician. Okay, patuloy tayo, ano. Sa sinasabi ni General Magalong, lahat yung mga sinasabi niya patungkol sa mga nangyari investigasyon, pangyayari, mayor, lahat okay ako doon. Ang medyo hindi ko lang okay, ang intro nila na double standard daw, double standard daw. Yung nagtatago tayo ng mga criminals, ano? Nagtatago tayo. So, kung nagtatago tayo, dapat maging isang ehemplo ang Senado na hindi tayo magtago ng mga criminals. Alam niyo mga kaibigan, alam mo General Magalong, alam mo naman ito eh. Kasi dati tayong mga nasa MUP, ano? Alam natin ito. Sino bang may mga gawa niyan? Sino ba ang may mga lakas loob niyan? 'Di ba kabaro natin? Akademya niyan, 'di ba? So may connection kahit papaano. So, yung sinasabi mo, direct lang ako mga kababayan. Hindi ako patumpik-tumpik, ano, direct lang ako Sorry for my words, ano. Siyempre, kumbaga, tayo-tayo lang naman nag-aaway-away, tayo-tayo lang napabiliban, tayo-tayo lang alam na natin yan. Dapat hindi na natin binanggit yan. Kasi ang gumagawa ng mga ganon ay malakas ang koneksyon sa otoridad. At may mga brotherhood pa tayo. So, never miss yun dyan kasi alam na natin yan eh. Marami nagtago. Yung advisor mo, isa rin nagtago. So, sorry sir, yun lang naman ang konting dapli sa aking salita kasi nga hindi na dapat tinetil pero kasalanan ni Karen Abila because si Karen Abila ang nagtanong. So, mapipilitan kang sumagot for the neutral. Pero palaki ko, parang one-sided. Pero opinion ko yun, sir, ha? Now, kung ang without malice yung opinion, may salot. Pero
parang nababasa ko lang na parang mali. Kasi aming gawa lang naman niya, may mga connection eh. At saka malakas ang brotherhood. Ang mga ganon, hindi. Katulad ko, wala akong malakas na brotherhood. Because I am a graduate of officers preparatory course class 32-91. Motto namin is Bato. Kaya suportado ko si Senador Bato. Bato ang aming pangalan. Sa dami namin naisip, namin mga motto ng ginawa namin, ang naisip namin Bato. Bakit? Puro bato-bato kami kasi yung aming class, OPC 32, almost of 131 o 35 candidate officers preparatory course, almost galing sa enlisted men. Kaya mga matitigas ang ulo namin because alam namin ang tama't mali. Kaya yung mahawak sa amin, medyo delikado. Kami nga nagpatalsik sa sa aming komandante. Kumandan ng school ng OPSS. Pero namatay naman yun, hindi ko na lang babanggitin. Kami ang nagpatanggal doon sa komandan. Kaya natawag kami mga bato. Kaya lang, mga classmate, Mista, 32 bato, das 91. Asan kayo? Asan kayo? Hinihintay ko kayo. Out of 135, ang namatay na siguro sa atin, mga almost 40 o 50. So yun natitira sana, magkita-kita naman tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Nakarang anniversary natin, hindi ako nakatin because nagginanap sa Iloilo. Ano? So hindi ako nakatin. Pero sana naman magparamdam kayo. Ilan lang yung nagparamdam sa akin? Mayroong 15. Pero mayroon naman 15 na nagparamdam sa akin. Pero yung other class, parang galit sa akin kasi anti-corruption ako eh. Ha? Huwag kayong galit sa anti-corruption. Kasi pag galit kayo, kasama kayo sa binibira ko. Kaya dapat, hindi kayo dapat magalit sa akin as a anti-corruption and anti-communism. Dalawa lang kasi objective ko mga kaibigan eh. Anti-corruption, anti-communism. Pag walang corruption, walang komunista sa Pilipinas. Wala silang isyong ilalabas. Yung mga kabayan black, wala silang mai-issue. Pero dahil maraming nakawan, mayroon silang ginagamit. Kaya hindi matatapos ang gera sa insurgency. Tiniente pa lang ako, narinig ko na matatapos ng gera. Nag-retired ako, matatapos na daw ang NPA. Ngayong retired na ako, matatapos ang NPA. Sabi ko nga sa inyo, hindi matatapos ang NPA. Habang mayroong makabayang black, habang may National Democratic Front na hindi natin napabagsak, ang dapat magpabagsak dyan si Kay Eric at Kabadoy o national level. Tinanggal ng Congress. Oy, congressman ako. Mababanggitan naman kita. Sorry, kasi mayroon tayong inasahan na buwibira sa mga makakaliwa na sa national level. Tinanggal nyo. Na yun ang effective. Alam nyo, paano nagiging effective ang NDF? Paano naging effective ang NPA? Is mass-based operation. Kaya after my retirement, nagpahinga ako for 4 years yata. Then, kasi ang pinasok ko after my retirement is reservist. Sabi ko, kung reservist, limited lang ang aking power. Limited lang yung skill ko, yung knowledge ko to explore my knowledge within Region 4A lang. Sabi ko, why not to organize Vanguard of Democracy? Kaya nabuo ko ang Vanguard of Democracy nationwide and international. Kaya nga umabot kami ng 6 million. Kaya nga naitulong ko kay Pangulong Marcos eh. Tapos nabudol pala. Di ba? So, hanga ako kay General Magalong. Sir, i-maintain mo yan. Huwag ka sanang masilipan ng butas. Dahil ako mismo ang mangangampanya sa iyo. Pag mininti mo yun na you are still on the neutral, you are still for the good or for the betterment of our country. Ganun lang yun. Kasi ako nagsimula ng aking advocacy ng anti-corruption and anti-communism since 2020 pandemic time. Panahon ni Duterte, ang dami kong binulabog dyan. Ano may walabog ko? Malacanang Action Center, DNR, DSWD, DPWH, LTO, LTFRB. Ang matinding mura inabot nila sa akin. Pinagalitan ko yan. Yung Malacanang Action Center, binulaut kong director dyan eh. Sabi ko, hindi nyo kaya, palitan ko kayo. Ha?
Palitan ko kayo, director. As director dyan. Sasagutin nyo ako ng, sir, kasi hindi nagko-comply yung mga ibang department. Ay, punyeta. Para ano kayo dyan, kung nilagay kayo ng Pangulo, yun yung mandato nyo, hindi kayo yung nag-uutos ang Pangulo. Mga inutil kayo. Hawak-hawak kayo ng posisyon, hindi nyo naman kaya. Oy, wake up, Anti-Retive Authority. Nabalitaan ko na medyo humihina na kayo. Ha? Dapat tapang-tapangan nyo. Dapat may tapang kayo, Anti-Retive Authority. Kung hindi, makakalaban nyo ako, Anti-Retive Authority. Kasi nawalan na yung PECC, yung Malacanang Malacanang what I mean, Presidential Anti-Crime Commission. Tinanggal ni Pangulong Marcos para walang magmonitor sa magnanakaw. Kaya iyan ang nangyari sa ating bansa. Unang-unang memorandum niya, tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Crime Commission. So, ano ba yan? PECC. Para walang magmonitor sa mga kawat, sa mga magnanakaw. Kaya ang may kasalanan talaga na korupsyon nangyari sa bansa, ang Pangulo. At mapapatunayan yan sa investigation sa Blue Ribbon Committee pag nagsimula ang Senado. Na sinasabi na double standard, na sinasabi na oy, bakit hindi nyo nakikita ang Congress? Ang Congress ang pinakamasama sa buong institusyon ng Pilipinas. Nandyan lahat nagsimula ang pagnanakaw. Nandyan nagsimula ang pag-circulate, ang pagmanipula lahat ng pondo ng ating kaban ng bayan. Bakit Senado ang inyong nakikita ngayon? Bakit hindi Congress? Nandyan trilyon-trilyon ang ginagawa nilang pondo niya sa Congress. Bakit hindi nyo nakikita? Kaya bias nga itong administration na itong mga kaibigan. Again, General Magalong, sir, patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo. Sinumang mamumuno sa Pilipinas na pinagkatiwala ng taong bayan at ang kanyang administrasyon ay magiging korap. Habang ako ay nabubuhay, kaaway nila ako. Tandaan nyo yan. Habang ako ay nabubuhay at ang administrasyon ay magnanakaw at hindi niya kaya patinuin ng Pilipinas, birahin ko ng birahin. Kaya hindi ako maka-DTS. Ako ay makabayan. Kaya nga ang aking YouTube channel is Makabayan Informative Channel at ang aking Facebook account is isumbong kay Commander Bukay. Kaya nga yung mga Philippine National Police Generals tumatawag sa akin. Mga AP Generals tumatawag sa akin. Kasi pakitulungan ako. Sabi ko, sir, hindi kita matulungan. May guide lang kita kung anong gagawin nyo kasi nga na-update ako sa mga sitwasyon because of the reports of the claimants. Recall ko mga PGMC claimants o mga other claimants sa other pensioner bigyan nyo ako ng information. Kasi pag hindi nyo ako binigyan ng information, hindi ko ma-evaluate ang sagot sa inyo. Kaya ngayon, medyo tumahimik ng mga tawag sa akin sa PGMC. Siguro natugunan na ang mga sinasabi or pinatahimik na. Sige, i-release ko ito pero huwag na kayo mag-report kay Commander Bukay So yun, para mablangko ako sa mga nangyayari. And that's part of strategy ng mga sindikato ng gobyerno. So, muli mga kaibigan, aasahan nyo ako kung may sindikato sa gobyerno. Buhay ko, itataya ko para sa bayan kong minahal, sa bayan kong sinilangan. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.